Ang 2017 na The Mummy ay kwento ng isang binatang nagngangalang si Nick Morton, isang espesyal na sundalo ng hukbong Amerikano, na hindi sinasadyang nakatagpo sa libingan ni Prinsesa Amanet. May hilig siyang magpakasama, walang disiplina, at mahilig manligaw. Naging matalik na magkaibigan si Nick kay Chris Vale, isa ring sundalo sa kanilang unit at kapareho rin niyang medyo mapusok. Madalas nilang samantalahin ang mga misyon para magnakaw ng mga anti-gang bagay mula sa mga libingan at magbenta ng mga ito, pero hindi nila iyon tinatawag na nakawan. Sa halip, itinuturing nila itong isang marangal na gawain na tumutulong magpalaya ng mga anti-gang bagay mula sa ilalim ng libingan. Nang mahukay nila ang labi ni Amanet, isang sinaunang prinsesa ng Ehipto, parehong napilitan ang dalawa na labanan ng isang lihim na organisasyon at ang buong hukbo ng mga mummy. Noong 1157 bago ang karaniwang panahon, isang pangkat ng mga kabalyerong naglilingkod sa templo ang naglibing sa isang pulang hiyas sa loob ng libingan. Isa ito sa mga kabalyerong lingkod ng templo. Sa kasalukuyan, sa London, may isang pangkat ng mga construction worker na nakadiskubre sa lokasyon ng libingan. Biglang dumating ang isang misteryosong lalaki at anako ang buong responsibilidad sa pagsisiyasat sa lugar ng libingan. Napaisip ang lahat sa isang bagong panahon ng kaharian sa sinaunang Ehipto. Sabi ng manager, si Prinsesa Amanet lang ang nagsisinungaling. Kaya si Prinsesa Amanet ay itinuturing na tagapagmana ng gintong trono ng kanyang ama. Siya ang magiging tagapayo hanggang sa patayin ng kanyang ama at madrasta si Amanet. Pinatay nila ang isang prinsipe para maaga ang trono. Ang inggit at pagtataksil ang nagtulak kay Amanet na gumawa ng kagimbal-gimbal na bagay. Ginamit ni Amanet ang dugo niya para tawagin ang Diyos ng kamatayan ng sinaunang Ehipto. Pumayag ito na tulungan si Amanet na isakatuparan ng kanyang planong maaga ang kapangyarihan. Kapalit ng kondisyong gagamitin ng prinsesa ang kanyang punyal ni Seth para humanap ng getaway ng sisilbing handog kay Seth matapos niyang patayin ang kanyang ama at madrasta, pati ang bagong silang niyang nakababatang kapatid na lalaki. Pinili ni Amanet ang taong mahal niya para ihandog kay Seth sa tamang oras. Balak ni Amanet na itarak ang sandang na may nakalagay na bato sa lalaking mahal niya para maisakatuparan ang ritual, pero hindi niya inaasahang mahuhuli siya ng mga pari ng hari. Nakiusap si Prinsesa Amanet para mabuhay, pero sa huli ay pinarusahan pa rin siya sa pamamagitan ng pagmumumipika ng buhay at pagkakakulong sa isang sarkopagong inilubog sa Asoj. Inilibing si Amanet sa Mesopotamia at ikinulong sa isang tangke ng Asoj bilang paraan ng pagpigil sa kanya, para hindi siya makatakas. Balik tayo sa kasalukuyan sa Iraq, kung saan sina Nick Morton at ang kanyang mga kasama, na sina Chris Vale habang nasa misyon para sa hukbong Amerikano ay muling nakasalubong ang arkeologong si Jenny. Noon ay naging kasintahan siya ni Nick ng isang gabi, at ninakaw pa niya ang mapa niya. Ngayon, ayaw na ni Jenny kay Nick, at nagkaroon pa ang dalawa ng matinding sagutan. Sa tulong ng mapa, natunton nila ang libingan kung saan nakatago ang sarkopago ni Prinsesa Amanet. Pagdating nila sa libingan, saka lang nila natuklasang isa pala itong libingang parang bilangguan. Binaril ni Nick ang cade ng nakakabit sa sarkopago ni Amanet, kaya napangat ang tangke mula sa Asoj, at agad silang sinalakay ng napakaraming gagamba. May kamelyong nagwala, kumagat pa kay Vale, at sumigaw siya ng baliw na para bang may malubhang sakit siya. Lumabas na nakagat pala si Vale ng mga gagambang may lason. Samantala, si Nick ay patuloy na pinahihirapan ng mga pangitain tungkol kay Amanet. Dahil siya ang pinili ni Amanet bilang muling katawanin ng dating kasintahan niya noon. Pagkatapos hilahin ni Nick palabas ng asugeng tangke ang sarkopago ni Amanet, si Coronel Greenway ay nagpa siyang ibalik ang sarkopago sa Inglaterra sakay ng eroplano, pero may mga ibong mandaragit na biglang lumitaw. Dumaan ang sarkopago sa himpapawid, kaya mabilis din silang sumunod. Sa biyahe, patuloy na ginugulo si Nick ng kapangyarihan ni Amanet, habang si Chris ay naaapektuhan din ng kapangyarihan ni Amanet matapos siyang tamaan ng lason ng mga gagamba. Napasok ng gas ang katawan ni Chris, at naging buhay na bangkay siya. Matapos subukang buksan ang sarkopago, nabaliw si Chris at sinaksak hanggang mamatay si Coronel Greenway. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang sumugod at inatake ang lahat. Habang nananaginip si Nick, nagulat siya at agad na pumagitna para pigilan ito. At sinabi ni Chris, dahan-dahan lang, may sasabihin ako. May iba pang tauhan na balak barilin si Chris, pero hinaranggan sila ni Nick sa pamamagitan ng pagtayo sa gitna at pagprotekta sa magkabilang panig. Ngunit wala na sa sarili si Chris kaya nagpatuloy siyang sumugod at sinaksak si Nick. Kaya napilitan si Nick na paputukan siya, pero walang epekto kay Chris. Nang makadagdag pa siya ng isang putok, tuluyang bumagsak sa lupa ang kaibigan niyang si Chris. Sa mismong sandaling iyon, sinalakay ng mga ibong dambuhala ang eroplano. Nasunog ang makina at nawalan ng kontrol ang cockpit. Dahilan iyon para magpaikot-ikot ang eroplano sa himpapawid, at ang mga nasa loob ay unti-unting nawalan ng bigat at lumulutang. Halos matangay palabas si Jenny ng hangin, pero buong lakas siyang hinawakan ni Nick.
Mabilis na binuksan ni Nick ang kanyang parachute para iligtas si Jenny at mahulog siya ng maayos. Samantala, si Nick ay bumagsak kasama ng eroplano, at lahat ng nasa loob ng biyahe ay namatay maliban kay Jenny, na labis na nagdalamhati ng akala niyang patay na si Nick. Ngunit may isang hindi nakikitang puwersa na nagbigay kay Nick ng panibagong buhay at nagising siya sa morgue sa office. Sandali siyang nagulantang, pero nakalabas din siya. Biglang lumingon si Nick at nakita niya ang multo ni Chris na nagpapakita sa kanya. Handa na sana siyang tumayo at hintayin si Chris na umatake bilang ganti. Pero nagkamali ng akala si Nick kay Chris, dahil ang pagdating nito ay para bigyan siya ng babala tungkol sa isang bagay. Biglang pumasok sina Jenny at ang mga doktor mula sa labas. Kaya umalis na rin si Chris, at nasa gubat pa rin sila sa lugar ng insidente. Habang abala ang mga rescuer sa paghahanap sa mga labi ng bumagsak na eroplano. Biglang nagising ang bangkay ni Amanet, at nagising din si Amanet. Agad niyang niyakap ang isang rescuer at hinalikan ito, sinisip-sip, ang sigla nito para buhayin muli ang kanyang katawan pagkatapos. Ginawang mga alipin ni Amanet ang mga bangkay ng mga rescuer. Sa gabing iyon, kasama ni Nick ang kanyang hapunan. Samantala, muling nagpakita ang multo ni Chris kay Jenny. Tumayo si Nick at pumasok sa banyo para makausap si Chris. Dito, hindi nakalimot si Chris na ipaalala ang tatlong bagay, na ang putok na pinaputok ni Nick ay tumama sa kanya. Tinanong ni Nick kung bakit sinaksak ni Chris si Coronel Greenway. Sinabi ni Chris na siya mismo ay napasailalim sa sumpa ni Amanet. Ngayon, kailangang sundin ni Nick ang sinabi ni Amanet, kung hindi, pareho silang mas malalagay sa panganib. Hindi pa man natatapos si Chris sa pagsasabi, may ilang babae nang pumasok sa banyo. Nag-ulo ang isip ni Nick. Tumakbo siya palabas para huminga ng sariwang hangin at makabawi, ngunit nang makita niya ang gumagalaw na kalansay na papalapit sa kanya. Lalo lang siyang nakaramdam ng pagod at takot, biglang nagsara ang lahat ng pinto ng hindi pangkaraniwan. Sa ibaba, ang kaguluhang dating tahimik ay biglang nagninggis at nagdulot ng matinding siksikan, at mabilis na damaykit ang mga ito sa mga tao. Bumagsak si Nick sa sahig nang walang magawa at nakita ang kalansay na nakatayo sa harap niya. Biglang hinayla ni Jenny si Nick palabas ng kotse. Lumalabas na ngayon lang ay nasapian si Nick ng mahika ni Amanet. Sinubukan niyang ilarawan kay Jenny ang lahat ng nangyari sa kanya. Pero inakala niyang may nataman siyang nerbiyos matapos ang aksidente. Mabuti na lang at ipinakilala ni Jenny si Nick sa isang psychiatrist. Sa isip ni Nick, muling lumitaw ang imahe ng isang lumang libingan. Pumikit siya at tumakbo patungo sa isang liblib na bukirin. Dahil sa pag-aalala, sinundan din siya ni Jenny, pero pagdating nila roon, lalo pang ginulo ng mahika ni Amanet ang isip ni Nick. Dinala siya nito sa isang kakaibang tanawin, saka pinatayo si Nick sa altar ng handog. Ang mga gumagalaw na kalansay ay naging mga bangkay na parang DMB at salit-salitang hamarang para pigilan si Nick at Amanet. Pati ang natitirang mga piraso ng damit sa katawan ay nagsiliparan. Tumaas ang ulo ni Nick, saka sinuri ang kanyang bibig. Pagkatapos suriin na pasok sa ayos ang katawan ni Nick, si Amanet ay nagsimulang ilabas ang kutsilyong mula sa bubong na natagpuan niya sa isang kalapit na templo. Handa nang buhayin ang makapangyarihang Diyos ng kamatayan. Noong sinaunang panahon, biglang huminto si Amanet at sabay na napatingin ang lahat sa pintuan. Nakatayo si Jenny na parang napako sa kinatatayuan, hindi makagalaw. Isinigaw ni Nick ang kanyang pangalan, kaya ibinaling ni Amanet ang pagsalakay kay Jenny. Samantala, si Nick, dahil sa huling mga suntok, ay nakawala rin sa mga bangkay na parang DMB. Nakuha niya ang kutsilyo at sinaksak si Amanet sa likod. Hinatak ni Jenny palabas ang kutsilyo, at sabay silang tumakbo. Nakakuha si Nick ng sasakyan at mabilis na nagmaneho para sunduin si Jenny. Mukhang panatag na ang lahat, pero paulit-ulit pa ring lumilitaw sa isip ni Nick ang mukha ni Amanet. Muling pinatama ng mga DMB kay Nick ang kanilang paglusob, pero ginamit niya ang kanyang karanasan sa karera para makatakas. Lumikot siya sa mga balakid at isa-isa niyang pinabagsak ang bawat DMB. Ngunit pagkatapos noon, nawalan ng kontrol si Nick at inararo ang sasakyan sa bangin sa ibaba. Nakarating si Amanet kay Jenny. Hinikayat ni Jenny si Nick na magpakatatag at maglakas loob na hawakan ang malaking piraso ng kahoy para lumaban kay Amanet. Sa huli, napalayo siya ni Amanet, at pumunta ito sa tabi ng sasakyan upang hawakan si Jenny sa ulo. Biglang may hook na tali na lumipad at tumagos sa katawan ni Amanet. Dumating ang isang pangkat ng mga misteryosong sundalo at nagawang kontrolin ang bangkay. Na-rescue si Prinsesa Amanet at si Jenny, samantalang si Nick ay tinamaan ng pampatulog at nawalan ng malay. Dinala si Nick sa isang lihim na silid ng pananaliksik. Sa loob ay napakaraming garapong salamin na may nakababad na mga bahagi ng katawan, tulad ng kahon na may mga pangil ng halimaw. Sa mas malalim pa, may isa pang malaki at marangyang silid, pero maayos na nakalagay ang mga kasangkapan. Mula sa likod ng mga kurtina, lumitaw ang isang lalaking nagpapakilalang si Dr. Henry. Siya ang pinuno ng isang organisasyong nakatuon sa pagtugis sa mga puwersang sobrenatural na tinatawag na Prodigium.
Ipinaliwanag ni Henry na miyembro rin si Jenny ng lihim na samahang ito. Dinala niya si Nick upang makausap si Jenny at makuha pa ang loob nito. Si Amanet ay ikinulong din sa napakalamig na temperatura ng nakalubog na mercury na -38 degree. Si Henry ang mag-autopsiya kay Amanet para sa pananaliksik. Iba ito sa mga unang layunin na. Sinabihan si Jenny ni Nick na pumunta kay Amanet at alamin kung bakit ito naging napakasama. Sinabi niya na hindi talaga niya pinapatay ang minamahal, kundi binibigyan pa niya ng buhay ang minamahal niya. Habang buhay, parang Diyos si Amanet, at labis niyang minahal ang kanyang ama. Marahil kaya niya pinatay ang lalaki dahil gusto lang niyang maibalik ang pagmamahal nito sa kanya, at sa huli, muling kinontrol ni Amanet ang isip ni Nick sa pamamagitan ng pang-aakit sa kanya. At hinihikayat siyang sumuko at makipagtulungan sa kanya para sakupin ang mundo. Nakatulong ang tinig ni Jenny para magising si Nick, at nalaman niyang isinumpa siya ni Amanet nang mabuksan ang libingan. Pagkatapos nito, nagmungkahi si Henry na makipagtulungan kina Nick at Jenny, para kontrolin ang kapangyarihan at ang sumpa ni Amanet, habang si Amanet ay nakita ang batong nakalagay sa kutsilyong nahukay at pinanatili sa kanya. Sinabi ni Jenny na malapit nang maging alay si Nick, habang si Nick at Jenny ay nadiskubre rin ang katotohanan na gusto lang ni Henry samantalahin si Nick para tawagin si Seth. Nakuha ni Nick ang vial ng serum ni Henry matapos makatakas si Jenny, habang si Nick naman ay naipit. Sa loob matapos ang pag-uusap nila ni Nick, nagsimulang mabaliw si Henry dahil ang sarili niya ay isa ring nilalang. Nahalimaw na may ikalawang personalidad na si Edward, na laging naghihintay na agawin ang katawan ni Henry. Ngayon ay naging si Edward na siya nang hindi man lang niya namamalayan. Palihim na pinatakbo ni Amanet ang pagtawag sa isang dambuhalang gagamba. Nakakagate ng isa sa mga nangungunang siyentipiko sa laboratorio ni Henry. At pagkatapos ay pipilitin ng siyentipiko na palayain si Nick. Nang tumanggi siya sa alok ni Henry na makipagtulungan, sinimulan nitong atakihin si Nick, pero napigilan siya ni Henry. Pagkatapos maiturok ang pampakalma, bumalik siya sa normal na anyo. Kasunod nito, sumama si Jenny para wasakin ang pulang batong. Bahagi ng ritual na alay para mapawi ang sumpa. Nagkunwaring nakagapos si Amanet, naghihintay kay Nick na dumating para iligtas siya. Nakita niyang bahagya itong natitinag, pero pinabalik siya ni Jenny sa katinoan, kaya nailayo niya si Jenny sa galit ni Amanet. Galit na nagngit-ngit ito, nakawala, at dumiretso para sipsipin ang buhay ng isang siyentipiko. Tinawag ni Amanet ang isang bagyong buhangin sa Ehipto para pasabugin at wasakin ang buong laboratorio ng Prodigium. Muling nakuha ni Amanet ang kutsilyo ni Seth at tumawag ng hukbo ng mga bangkay. Ng mga sundalong bumangon sa hukay at lumikha ng napakalaking bagyong buhangin na binalot ang London. Sa gitna ng kagipitan, nagpakita ang espiritu ni Chris at itinuro kay Nick ang kinaroroonan ng batong nakatago. Pagkatapos ay iniligtas din niya sina Nick at Jenny nang malapit na silang mamatay sa hukbo ng mga bangkay. Tinalo ng hukbo ni Amanet ang lahat ng natitirang tauhan ng organisasyong Prodigium sa libingan. Samantala, nakuha rin ni Amanet ang pulang hiyas at ikinabat ito sa kutsilyo ni Seth. Saka sinimulang itutok kay Nick para buhayin si Seth. Sa puntong ito, sinundan ni Nick at Jenny ang itinuro ni Chris papunta sa mga lagusan sa ilalim ng London, ngunit hindi nila alam na si Chris ay isinumpa pa rin ni Amanet at nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno. Napaligiran sina Nick at Jenny ng hukbo ng mga bangkay. Sa pagtakas nila, aksidente silang nahulog sa isang hukay na may tubig. Sa kasamaang palad, nahuli muli ni Amanet si Jenny at hinayla pababa hanggang sa pinakailalim ng hukay. Sinubukang habulin siya ni Nick, pero nang iahon niya si Jenny sa pampang, patay na ito. Naiwan si Nick, na lumaban kay Amanet sa matinding sakit, pero pagkatapos ay nagkunwari. Siyang sumuko para mabawi ang kutsilyo ni Seth at tuluyang wasakin ang batong. Doon na rin tuluyang naglaho ang lahat ng pag-asa ng prinsesa. Ngunit nang makita niyang patay na si Jenny, napagtanto ni Nick na hindi niya natupad ang pangako niya kay Jenny na hindi niya hahayaang mamatay ito. Kaya kinuha ni Nick ang matalim na kutsilyo at handa siyang saksakin ang sarili. Sa puntong ito, si Nick ay naging bahagi na ng katawan ng Diyos, na si Seth, kaya hindi niya kayang saksakin ang sarili. Bumangon si Nick at sumugod, gamit ang kapangyarihan ni Seth para sipsipin ang lakas ni Amanet. Sa huli, ang prinsesang si Amanet, na sakim at malupit, ay napatay at bumalik sa anyo ng isang bangkay. Ginamit ni Nick ang kapangyarihan ni Seth para buhayin si Jenny. Nagsabi siya ng pamamaalam at mabilis na lumayo bago pa siya magising. Hindi na niya muling nasalayan ang walang hanggang pagkapalitan ni Nick bilang si Seth. Hindi nagtagal, bumalik si Jenny para magtrabaho kasama si Dr. Henry. Nag-aalala sila sa katotohanang si Nick ay naging bahagi ng Diyos ng kamatayan na si Seth, at kung sakaling may gawin ba siyang makakasama sa sangkatauhan. Samantala, si Nick ay tuluyang lumayo sa buhay ng mga tao at sa dati niyang pagkatao. At natatakot din siya na balang araw ay maging ganap siyang masamang nilalang, at makapaminsala.
Ang bangkay ni Amanet ay muling inilibing sa ilalim ng libingan ng organisasyong Prodigium. Sa panahong iyon, muling nabuhay si Chris at nagsimula silang dalawa sa isang bagong paglalakbay. Palayo sa lungsod at sa mga tao.